Hi guys! Ngayon nga, isi-share ko nga sa inyo kung paano ko nga ginawa yung sushi bake ko nung last time. At ang una ko nga ginawa dyan, isinati ko nga lang yung mga imitation ng crab stick. Mas madali kasing himayin pagka hinati sa gitna, kaya naman nga hinati ko to. Sa paghihimay nga nito, mas madali pagka nga pipigain nyo siya ng konti at saka nyo siya hihimayin. At pagkayari naman nun, ito naman nga yung ginawa ko, yung cucumber naman nga. Kailangan nga natin balatan itong cucumber at hihiwain nga natin ito ng maliliit na size. Tinanggal lang ko nga rin ito ng buto para hindi magtupig yung ating sushi bake. At pagkayari ko nga itong mahiwa ng maliliit, ang susunod naman natin is itong ang ating mangga. At frozen nga itong gagamitin ko, kaya pagpasensahan nyo na yung itsura niya. At ang susunod naman, gagamit nga tayo dito ng rice. At regular rice na nga lang di ginamit ko dahil yun lang naman yung meron kami dito sa bahay. Gumamit din ako dito ng sushi rice seasoning at saka na nga ng rice vinegar. At ito nga ring sesame oil ay talaga importante pagka nga gumagawa ng sushi bake. Dahil hindi lang sa lasa, dahil din sa amoy ay talaga naman sobrang sarap nga. Kaya nga pa naglalagay ako ng sesame oil, medyo madami talaga. At naglalagay nga rin pala ako dyan ng asukal. Wala nga rin pala eksaktong sukat itong mga ingredients na ginagamit ko dahil tsamba-tsamba lang din naman to. At pagkayari kong matimplahan yung rice, ito naman nga yung ating next na gagawin. At dito nga sa ating sushi bake, gagamit nga tayo ng cream cheese. Ang kailangan nga natin gamitin ditong cream cheese ay yung room temp nga para hindi tayo masyadong mahirapan sa paghahalo. At gagamit nga rin ako dito ng regular na mayonnaise lang. Pero yung iba ang ginagamit nga nila yung Japanese mayo pero medyo mahal nga siya, kaya naman ako ay regular mayonnaise nga lang di ginamit ko. Maglalagay lang ulit ako dito ng asukal at saka nga ng salt at saka nga nitong ground pepper. Haluin lang natin ito na mabuti at pwede na nga rin natin ilagay yung ating crab stick, yung mangga at saka nga yung cucumber. Haluin lang natin ito mabuti hanggang makita nga natin yung mga crab stick ay coated na nga siya ng mayonnaise at saka ng cream cheese. At pag ganito na nga itsura niya, pwede na nga at ito nga, next naman i-assemble na nga natin yung ating rice. Naglagay nga lang ako dyan ng manipis na rice sa tray at pagkayari naman is nagtoppings na nga ako nitong ating crab stick na mixture na ginawa. At pagkayari nga nun is ganun lang ulit, ile-layer lang natin ulit siya ng rice tapos ito ulit crab stick. Hay nako guys, pag ganito nga bake sushi yung ginagawa nyo, panigurado sobrang sarap at malinamnam nga siya. At bali 4 na layer nga ginawa ko dyan at pagkayari naman naglagay na nga lang din ako nitong nori o yung purikake. Preheat ko na nga rin yung oven dyan ng 350 Fahrenheit at after nga is ibebake nga lang din natin to ng 15 minutes. At after 15 minutes nga ng pagkakabake at naglagay na nga rin din ako nitong mayonnaise. At naglagay na nga rin ako nitong konting sriracha para nga may konting sipa siya. At eto na nga, ready na nga yung ating baked sushi. Kaya nga pala after mag-bake saka ako naglalagay ng mayonnaise kasi nga pag nilagay mo siya ng nagbe-bake matutunaw lang din naman dun yung mayonnaise. Masarap, medyo marami nito. Yan,